May viral and trending na awit ngayon sa social media, lalo na sa TikTok, yung kanta ni Shaira Moro na Selos. At yan na hindi lang dito sa Pilipinas at maging sa ibang maraming bansa ay sobra siyang sikat. Pero ito ay remix lang ng gumawa mula sa Pulumulok sa kanta ni Lenka na kinompose noong 2008 pa na ang pamagat ay Trouble is a Friend. Trouble is a Friend. At ito yung lyrics na melody ay kinopya. Sinabi doon sa awit ni Lenka, trouble is a friend, trouble will find you no matter where you go. No matter if you're fast and no matter if you're slow. The eye of the storm and the cry in the morn. You're fine for a while, but then start to lose control. He's there in the dark. He's there in the heart. He waits in the winds. He gotta play a part. Trouble is a friend. Yeah, trouble is a friend of mine. Trouble is a friend, but trouble is a foe. And no matter what I feel, he always seems to grow. He sees what I see, and he knows what I know. So don't forget as you ease on down the road. So don't be alarmed if he takes you by the arm. I won't let him win, but I'm a sucker for his charm. Trouble is a friend. Yeah, trouble is a friend of mine. Oh, how I hate the way he makes me feel. Oh, how I try to make him lead. I try. Siguro mga more than 3,500 years ago, kung na-compose tong awit na ito noon, ito rin siguro ang theme song ng mga Canaanites. Dahil ang kanilang kasama dati ng Gibeonites ay kasamahan nila ito. Allied force nila ito. And then, itong mga Canaanites, nabalitaan nila ang makapangyarihang Diyos ng Israelita. Magmula pa lang sa Egypt, na makapangyarihan at superpower na Egypt ay ginapi ng Diyos. Hinati ang dagat, wala pa yan sa history, at pinatay lahat ng mga kaaway nila, ang mga Egyptian army. At hindi lamang yon, hinati niya o pinatigil niya ang Ilog Jordan at ang mga kaaway niya, ang Ai, ang Jericho, ang makapal na pader, pinabagsak. Kaya natakot ang lahat ng mga Canaanite. Pero maging itong Ai ay isang strong nation at ang mga tao doon ay mga warrior. Mas ginusto nila na magpakumbaba. Mas gusto nila na makipagpayapa imbis na makipaglaban at makapaggera kay Joshua at sa Israelites and ultimately sa Diyos ni Joshua, sa Diyos ng mga Israelite at Diyos natin yon, sa Panginoong Hesu Kristo. At yun ang ikinagalit ng mga kasamahan niya. Trouble is a friend of mine. So gusto nating ipagpatuloy yung ating hindi natapos dito sa chapter 10 na aklat ni Joshua, mga kapatid. Dahil may mensahe dito para sa ating lahat. At ang mensahe ito ay pareho sa part 1 na ang Diyos ng Biblia, na soberano sa lahat at hindi nagbabago sa kanyang pakikitungo noon, ngayon at magpakailanman. Na kanyang kinahabagan at ipinaglalaban pa ang tao na nilikha niya na mapagpakumbaba sa harapan niya. At sa kabaligtaran ay kanyang kinakalaban at pinaparusahan. Niya mismo ang mga mapagmataas na tao na hindi nagsisisi at hindi nagbabago sa kanyang banal na presensya. At itong mensahe na ito hindi nagbabago maging sa bagong tipan si Pedro, na malakas ang personalidad,
ay natutunan ito sa mahirap na paraan, pero natuto siya at siya'y nagpakumbaba. Sa unang Pedro chapter 5, ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Kaya't kayo, mga mananampalataya, kasama ang Reformed Baptist, lahat ng mananampalataya na kinaawaan ng Diyos na kung hindi sa kanyang habag at biyaya, mananatili tayong anak ng dyablo magpakailanman. Hindi lamang si Pedro, kundi ang kapatid mismo ng Panginoong Hesukristo sa laman, half-brother si Santiago. Chapter 4, verse 6, ngunit siya'y nagbibigay ng higit na pangbiyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. Mga kapatid, kay Kristo, ano bang nangyayari sa buhay mo? Ano bang inaalaw ng Diyos sa kanyang sovereignty and providence? Siyang masusunod sa individual na buhay natin, lalo na sa kanyang iglesia. Siya ang head ng kanyang iglesia. Kaya, kagaya dito sa mga Israelites, na dinaya sila ng mga Gibeonites, inilaw ng Panginoon kay Joshua at sa mga leader na mangyari ito. At sila'y naging tapat sa kanilang covenant, sa kanilang tipan. Dahil ang Diyos ay may layunin, kagaya ng binasa natin sa Romans chapter 8 and following, 28 and following, all things work together for good. Not for everyone, but to them that love God. Do you love God? Do you love the Lord Jesus Christ? If you do, because He first loved you, He first loved us. And so, ang mga nangyayari sa atin ay para sa ating ultimate good. In verse 29 ng Romans 8, to be like Jesus Christ. Kahit napakataas na anak ng Diyos, siya'y nagpakababa. Yun ang iyong modelo. Siya ang ating modelo bilang tunay na tao. At sa tulong siyempre ng banal na Espiritu Santo. Tatlo ang ating punto dito. Natapos natin noong nakaraan. Yung unang punto sa verses 1 to 15 ng pagliligtas ng Gibeonite. Tingnan natin ngayon yung paghahatol sa mga Amorita, ng mga hari at yung the rest ng mga Canaanites. Magandang reviewin natin ito, no? Kung paano dinisplay ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at kahabagan sa mga mapagpakumbaba ng mga Gibeonites at sa mga Israelita in spite of their mistakes. Nakita natin dito sa pagsasama-sama ng mga kaaway ng mga Amorites sa verses 1 to 4 na sila talaga ay nagkaroon ng coalition, allied force, laban dito sa kanilang dating kasamang Gibeonite para siya'y wasahin dahil siya'y nakipagtipan sa bayan ng Diyos ang Israel. Naalala ko na ako'y nasa Saudi Arabia, ginabutan ako ng gera doon, yung tinatawag na Operation Desert Storm. Naalala ko noon kung paano kami iniwan ng aming boss habang si Saddam ay nagpapakola ng mga missile, Scud missile at that time. So 42 nation led by the USA against Iraq. So ganon, coalition, sama-sama. Ito yung nangyari dito sa mga hari doon sa Canaan, hari ng Jerusalem, Hebron, Jarmus, Lakis, and Eglon. Sila'y nagsama-sama para wasakin ng Gibeon dahil sila'y nakipag-isa at nakipagpayapa kay Gibeon sa Israelites, sa bayan ng Diyos, ultimately laban sa Diyos ng Biblia. At yan ang point na nakita natin, ang kadaliman, ang diablong si Satanas. Sila'y nagsasama-sama laban sa bayan ng Diyos, laban sa kanyang iglesia. You review history of church sa buong kasaysayan. Mga ninuno natin, sinunog ng buhay, pinakain sa leon, pinatay, pinahirapan, and other parts of the world, North Korea, and other parts. Purihin ng Panginoon dito tayo sa Pilipinas.
Hindi tayo sigurado, sana hindi magkaroon ng gera uli sa mga susunod na panahon. Dahil mahirap talaga. But here, nakita natin ang prinsipyo, ang mga kaaway talaga nagsasama-sama laban sa ating Diyos at sa Kanyang mga tao. Subalit, nakita natin, ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako, tapat sa Kanyang tipan. At nakita natin sa verses 6 to 10, si Joshua at ang bayang Israel. Sila'y naging tapat in spite na sila'y nadaya. Tapat sa kanilang pangako. Tapat sa kanilang tipan. Sila'y umapila, ang mga Gibeonite, in humility, kahit sila'y mga warrior din, mas makapangyarihan kaysa sa AI, sila'y nagpakumbaba. That's the point. Nagpakumbaba. At makita natin dito na hindi binaliwala ang tipan, ang kanilang covenant. Let me read John Davis tungkol sa formal oath o covenant. Dahil may connection ito sa ating buhay bilang Kristiyano, dahil tayo naligtas, dahil sa covenant, dahil sa tipan ng Diyos, kay Kristo lang ang kaligtasan at walang iba. And so sa kasaysayan ng biyaya ng pagtutubos, John Davis said, to make a formal oath covenant in an ancient Near Eastern society was a very important and in many respects a sacred event. This was especially true when the princes of Israel, having been deceived, made a covenant agreement with the Gibeonites in the name of Jehovah. The princes refused to break that oath, realizing that such a breadth of agreement would bring wrath upon them. At nangyari yan sa mga anak ni King Saul. After how many years? Hindi niya iginalang ito. Pinatay ng Panginoon. So the formal agreement with the Gibeonites required the Israelites to be responsible only for the keeping of peace and also for the protection of those people as they live in servitude to Israel. Mas ginusto nila maging lingkod ng bayang Israel kaysa makipag-away, makipaglaban. So the keeping of such covenant agreement was not an easy task. In this chapter, Joshua demonstrate na hindi ganon kadali. In order to provide full protection for the Gibeonites, Joshua was drawn into battle against major Amorite coalition forces in southern Canaan. Hindi yan easy. So, ang kanyang strategy, yung gitna ng Israel, they wedge in the center to fight kaaway sa south and then later on to the north. So, yung mga nangyayari ngayon diyan sa Israel, no? At noon hanggang ngayon, lupa pa rin talaga ang pinag-aawayan. Pero ultimately, it is about the true God, the maker of heaven and earth. So maging sensitive tayo dahil tayo naging Kristiyano dahil sa tipan ng Diyos. Huwag nating kaligtaan ito hanggang sa huling hininga natin upang hindi tayo magyayabang sa ating accomplishment at sa ating mga gawain. Ito'y dahil lang sa tipan ng Diyos na hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan. Matthew 28 verse 20, Hebrews 13 verse 5. Yan ang tipan ng Diyos. And so, yung kanilang paglapit ay may kababaan ng loob. Ito'y a humble appeal sa kanila. Ito ay direct appeal ng mga Gibeonite sa kagitna ng panganib. Ito ay urgent appeal. Ito ay life and death. At yan ang picture ng kaligtasan. Ng direktang paglapit sa Panginoong Jesucristo upang ikay maligtas. And then nakita natin sa verse 17 yung action dito ni Joshua at ng Israelite. Hindi sila nagsisihan, ikaw kasi nagpadaya ka eh. Walang ganun. They respect the oath and covenant. They fight for the enemy para sa kapakanan ng mga Gibeonites. So sila ay may kagalakan na ipagtanggol itong nakipagpayapa sa kanila. Meron silang simpatiya sa mga makasalanan. Ikaw ba meron? Naalala mo bang ikay makasalanan din?
At kung hindi kinahabagan ka ng Diyos, walang gagamitin ng Diyos para sa iyo. Nahabag siya sa iyo. Nahabag siya sa akin sa Saudi Arabia. Doon ako naligtas sa lugar na ipinagbabawal ang Ebanghelyo. See the principle dito. Yung habag ni Joshua at ng Israelite. Saan galing yung ganyang ugali? Galing yan sa Diyos na maawain. Ang Diyos natin ay mahabagin. Wala siyang pleasure sa kamatayan ng mga makasalanan at mamamatay ka talaga kung pipiliin mong ikay manatiling masama. Subalit hindi siya natutuwa. Nahabag siya. Kaya patuloy pa rin siya. Kahit panahon ng pandemic, nagpadala siya ng technology for you to hear the gospel of salvation. Ginagamit siya kahit mahihinang kagaya namin para dalhin sa inyo ang mga katotohanan. So si Joshua may integridad. At meron silang pagtitiwala sa pangako ng Diyos, hindi kita iiwanan, kasama nila ang Diyos. At sila ay nagsakripisyo talaga. Sinabi ko nung nakaraan, halos 1/3 ng bagyo ang inakyat nila para tumulong sa kanilang mga nakipagpayapa at kalabanin ng mga kumakalaban sa kanila. They really sacrifice. Walang tulog. Halos sila upang umakyat at makarating on time o before time. And since Joshua is a military brilliant commander, ang Panginoon ay nagbigay ng tagumpay. Pero higit sa lahat, huwag nating kaligtaan. Sabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, at sa iglesia, mga Reformed Baptist na nakakaalam ng sovereignty of God in all things. John 15:5, I am the vine, you are the branches. Apart from me, you are nothing. We are nothing. So, sa larangan ng pag-iibanghelyo, sa larangan ng pagbimisyon, sa larangan ng pagpapakabanal, sa larangan ng pakikisama, without the Holy Spirit of God, pakikipaglaban sa ating mga sariling kasalanan, without His power and help of the Holy Spirit, wala tayong magagawa. And so, dito sa history ng redemption, history ito, ang kaligtasan ng Panginoon ay may progress siya hanggang sa dumating. Kaya mahalaga ang lupang ito dahil diyan ipinanganak ang ating Panginoong tagapagligtas. Kaya very zealous ang Diyos sa kanyang misyon ng pagsugo ng tagapagligtas ng sanlibutan upang maligtas ang mga makasalanan, Hudyo man o Hintil. So ang Diyos ay nag-intervene sa 11-15. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos na kinumpyus sila, yung kaaway, nilito sila. Ay hindi lang yun, ang Panginoong Diyos na may gawa ng langit at ang lupa at may hawak ng eternity, ang nagbibigay ng lahat ng supply na ikabubuhay ng taong kagaya mo. Nagbibigay ng habag at awa sa mga mapagpakumbaba. Kaya siya'y lumalaban maging sa kanilang kalaban. Anong pinadala niya? Missile na yellow, hailstorm, at precise yung yellow na tamaan na mga kalaban ay patay talaga. Ang gusto ng Panginoon, hatulan ka right here and now, precise, kahit na virus, patay ka. Hindi safe ang hiwalay kay Kristo. Hindi safe na i-delay mo ang pagsisisit pananampalataya. Hindi safe. And therefore, safe mga kapatid kay Kristo na tayo'y nagpapakumbaba sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas na sovereign sa lahat. At hindi niya tayo tatantanan 24 oras hanggang tayo maging banal at maisama niya sa Kanyang kalawalatian. Iyan ang ating Diyos. Ang Diyos ni Joshua, pinadala sila ng ice missile at pinatay, mas maraming napatay ang ice missile, ang yellow, kaysa doon sa mga
sword ni Joshua. Hindi lang yun, dahil araw nangyari ito, hinahabol nila yung kanilang mga kaaway, yung mga tauhan itong 5 hari. Nanalangin ng imposible si Joshua. Nanalangin ka ba ng imposible na ayon pa rin sa kanyang kalooban? Pinatigil ang pag-iikot ng araw at ang buwan. At sinagot ng Panginoon. Wala yan sa kasaysayan ng mundo. At ayon sa mga expert, ito'y local lang, hindi ito universal na tumigil. I don't know how to explain that. At nangyari naman yan doon sa Ehipto na pinadilim ng Diyos locally sa Egypt. But the point is, ang Diyos ay nakikipaglaban sa mga taong nagpapakumbaba sa Kanya at nagbibigay ng biyaya. So hindi na natin pagtalunan, paano bang nangyari? I-explain ito at maraming paliwanag ang mga sensya dito. But the point is, sabi ni Peter Master, why did the Lord work such an extraordinary miracle? The question for us is, why was it done? Bakit niya ito ginawa? Number 1, upang i-vindicate na si Joshua tinawag ng Diyos upang maging leader ng kanyang bayang Israel para sa kanyang misyon. Kahit man siya ay nagkamali, na siya ay na-deceive, hindi nawala ang panawagan ng Diyos, ikaw ang leader na pumarit kay Moses. At sino mang kumalaban sa kanya, kinakalaban mo ang Diyos. Kung ang kanyang mga hangarin ay inline sa kalawalatian ng Diyos. Nakita natin dito ang lesson din na yung victory ng Israel ay dahil lang ito sa kapangyarihan at habag ng Diyos. At inilagay dito sa history ng Diyos. His story, permanent, black and white. And then, nakita natin ang lesson dyan na kung saan ang mga Gibeonite ay kaaway ng Diyos. Nagpakumbaba na nakatagpo ng awa sa Diyos. Hindi nagbabago yan. May lesson dyan, ang mga Canaanites ay mga idol worshippers. Sinasamba nila yung araw at buwan. At ang Panginoon ay nakinig kay Joshua na siya'y tumigil. Ibig sabihin, hindi Diyos ang araw at buwan. Isa lang ang Diyos na buhay. And then finally, si Joshua ay larawan ng Panginoong Hesus Kristo. Joshua means God is salvation. Ang Diyos ay nagliligtas. And Jesus is the Savior of sinner. Mga makasalanan, ikaw ay hahatulan ng Diyos kagaya ng mga Canaanite. Pero nais niya na ikaw ay maligtas, kaya nandito ka sa oras na ito. Pagpatuloy naman natin dito ang paglaban ng Diyos sa mga mapagmataas. Itong mga Canaanite, itong mga hari, nakita natin yung kanilang coalition alliances sa kanila. Pinatawag ng hari, tulungan mo ako. Yung mga Gibeonites at humingi ng tulong kay Joshua, tulungan mo kami. Ito namang Jerusalem na hari, tulungan mo kami. Magtulungan tayo na gapiin itong ating dating kaibigan na troublemaker ngayon. Pero beginning verses 16 to 27, ito yung summary na makita natin. Sa kayabangan nila, nakipaglaban sila, nag-line up sila against the Gibeonite. Show of force. Yan ang ginagawa ng Diablo, intimidating. Show of force. But when God acts, when God humble you and me, and lalo na yung mga kaaway niya, sometimes it's fatal. Mas maganda talaga magayahin itong mga Gibeonites. So una, makikita natin dyan na sila ay ibinilanggo. So nakita ng mga tauhan yan sa verses 16 to 27, nabasa natin kanina na kung saan itong mga hari na imbes ay nakikipaglaban kay Joshua at sa mga Israelita doon sa field, saan sila nagpunta? Hindi ba karaniwan doon ng mga leader nasa front line sila ng pakikipaglaban?
Pero sila'y tumakbo. Iniwan ang kanilang mga tauhan. Saan sila tumakbo? Approximately from here to Wawa Dam, yung bundok sa Wawa Dam, ganun ang distansya na tumakbo sila. Ang 5 hari papunta doon sa bundok ng Makheda. Iniwan nila ang kanilang mga tauhan na nakikipaglaban at pinapatay. Sila, sinape nila ang kanilang sarili doon sa kuweba. Yan ba ang tunay na hari? Hindi ganyan ang ating Panginoon. Siya yung nangako sa atin, Matthew 28:20, bago siya umakyat sa langit, hindi kita iiwanan, hindi kita pabayaan. Yan ang tunay na kaibigan. Tunay na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Pero itong mga mayayabang, iniwan nila sa oras ng pangailangan ang kanilang sariling mga tauhan. Sinabi ni Joshua, sinabi ng mga tauhan, andun ng mga hari, okay, saraduhan nyo, lagay nyo ng malaking bato, bantayan nyo, at kayo, let's go! Ubusin natin muna mga kaaway. So may priority. Balikan natin yan. So may gandang lesson yun. May mga priority sa buhay. Maging sa church. Anong bang priority natin as a church? Ano bang priority mo as a Christian? Priority mo bang pakikipaglaban, laban sa kasalanan? Kasalanan mo. Umintindi yung kasalanan ng iba, yung kasalanan mo, kasalanan ko, kanya-kanya tayo. Is that your priority? To be holy, because God, your God is holy. Is that your priority? Baka sabog-sabog, maraming nagagawa. Subalit yung prioridad mo na ikaw ay maging banal. Ako'y maging banal. Sa biyaya ng Diyos. At kayo mga kaibigan, salamat, andito kayo, purihin ng Diyos. Hindi kayo laging nandito. Binanggit ko nung nakaraan, di ba, sa Thailand, 60 ang namatay sa heat stroke. And every day, makikita ninyo sa mga TV, sa mga news, meron ako nakita nung isang araw, nagja-jogging siya. Okay naman, mag-jogging, di ba? It's good for the health. Pero hindi niyo nakita na wala ng control. Yung sasakyan, sa likod niya, at siya ay, habang nagja-jogging, bumagsak at patay. Paano kung ikaw yon? Okay naman mag-jogging, okay naman. Maging health conscious ka, tama naman yun. For any time, Hebrews 9:27, it is appointed unto man to die once. After this, judgment. No more second chance. Narinig niyo mga kabataan? Parang binanggit ko yung kahapon, di ba? Sa ating, kahapon nga ba yun? Yung mga kabataan dito, merong pagtitipon. Patungkol sa ika-5 utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong mga magulang. Sumpain ang mga hindi nakatupad sa utos niya, Galatians chapter 3. Pero may good news, lagi kong binabalik sa inyo si Jesus, ang sinumpa, alang-alang sa atin. So yan po ang magandang balita. But dito sa mga may kayabangan na 5 hari, sa Jerusalem, sa Hebron, sa Jarmuth, sa Lachish, sa Eglon, hanggang sa huling sandali, ayaw nilang makipagpayapa kay Joshua at sa Israel, and ultimately sa Diyos ni Joshua and Israel. Sa Diyos natin. And so, nung katapusan ng mga kaaway ng Diyos, ayaw magpakumbaba, ayaw magsisi, ayaw magbalik loob, ayaw magpasakop sa tunay at buhay na Diyos ng Biblia. Ito ang utos ng Diyos. Deuteronomy 7 verse 2. Kay Moses pa lang, tinuloy ni Joshua, kapag sila ay binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, ganap mo silang lilipulin, huwag kang makikipagtipan sa kanila, ni huwag mo silang pagkapakitaan ng awa. Antindi. Galing sa Diyos yan. At si Joshua, kailangan nilang sumunod. And so, nangyari?
Sa verse 24, ibinaba, ipinahiya ang mga mapagmataas, ang matitigas. I-humiliate tayo talaga. Maybe some of you, naranasan mo yan sa ating buhay. Itong mga Canaanites. Paano sila binaba? Sabi ni Joshua, pagkatapos na mapatapos niya ang priority, napatay ang mga kaaway, binalikan ng mga hari na nagtago doon sa kuweba ng Makeda, tanggalin nyo ngayon, alisin nyo ang malaking bato. Palabasin nyo ang 5 hari na yan. It's humiliation. Defeated. Ngayon sila'y na-expose. Verse 24, kanilang mailabas ang hari. Iyon kay Joshua. Ipinatawag ni Joshua ang lahat ng lalaki ng Israel at sinabi sa mga pinuno ng mga lalaking mandirigma na sumama sa kanya, lumapit kayo. Ilagay ninyo ang inyong paa sa liig ng mga haring ito. Imaginin mo ito, ikaw yung hari, malakas, makapangyarihan, mayabang. Ngayon ay talunan. Ngayon ay nakayoko doon sa lupa. At inutusan ni Joshua ang mga leader na nakipaglaban sa kaaway, ipatong niya yung paa sa liig. Imagine mo kung ikaw yan, sa iyong kayabangan, yung oportunidad na ikay magpakumbaba at magsisi at sumampalataya sa ating Diyos na mahabagin, na naaawa at nagliligtas. Kung sa katapusan ng iyong buhay, ikay magmatigas. May forever ka, hindi sa piling ng Diyos, kundi ng diablong matigas at mayabang na dating beautiful na angel, but gusto niyang maging Diyos. Sinipasan ng Diyos, kaya siya naging fallen angel. At siya'y nakatanikala, at siya'y naghihintay ng eternal fire kasama nga ng mga rebelding fallen angels at mga tao, bata, matanda na pinapakain ng Diyos, pinapainom ng Diyos, binibigyan ng lahat ng kanilang pangailangan, pamilya and everything, intelligence, etc., technology. But do you worship God? Do you love Jesus Christ? Do you trust in Him? Na siya'y babalik. Yan ang Bible study ko ngayon doon sa record. Pwede niyong pakinggan. Ang Panginoon ay babalik bilang hukom. Hindi ang tagapagligtas. Judge! Now is the day of salvation. Kaya itong mga hambog, hindi lang sila ibinaba, hindi lang sila pinahiya, hindi lang sila tinapakan sa liig, bilang simbolo, mga bayang Israel, ganyan ang gagawin ng Diyos natin sa inyong mga kaaway. If God is for us, who is against us? And so, pinapatay sila ni Joshua. Ibinitin sa puno sapagkat nakalagay sa Biblia, ang mga ibinitin sa puno ay sinumpa ng Diyos. At yan ang ginawa kay Kristo na walang kasalanan, pero inangkin niya ang ating mga kasalanan. At siya ipinako doon sa kahoy, ibinitin, upang tayo matubos sa lahat ng ating mga kasalanan, upang tayo ituring na matuwid dahil sa kanyang katuwiran. Ang kasalanan natin, dinala niya doon sa kahoy, upang ikaw at ako ay maging mga banal ng Diyos. Kung ika'y magiging matigas, ito ang gagawin ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. At kahit ngayon, pwede ka nang hatulan. So Joshua ay nag-utos bilang tinawag ng Diyos. Ayon sa kanyang batas, sila'y patayin. At bago matapos ang araw ay sila'y pinatapon sa bangin at naglagay doon ng isang monumento na bato. Isang monument, isang paalala, kagaya ng mga monumento, nakikita niyo, pagpunta niyo sa Luneta, may monumento ng ating bayani. Siya'y pinatay sa Luneta. Ganyan ang ginawa ni Joshua. Maraming monumento siyang pinagawa bilang palatandaan sa mga magtatanong, mga susunod na henerasyon, kung sino ang Diyos
at ang kanyang ginawa. At dito sa mga haring ito na nagmataas, dito sa mga haring ito na nagtago doon sa kuweba ng Makeda at inilabas at ilagyan ng paa ng mga leader sa kanang liig at pinapatay at sila ibinitin at itinapon sa bangin. Let the nation, the whole world, and even now, nababasa natin ngayon, ganyan ang ginawa ng Diyos. At ang prinsipyo ay ganyan ang gagawin sa iyo kapag patuloy mong tatanggihan ang only Savior of the world, Jesus Christ, na sinugo ng ating Ama na nasa langit. It is also a reminder, yung monumento na yan, God is holy. Holy, holy. God is just, makatarungan sa lahat. And then lastly, sa chapter 10, and we will summarize this in chapter 10, verse 28 to 43. Gusto ko, makita ninyo dito ang kamay ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, napatayin ng mga haring matigas ang puso. Ay nagpatuloy siya. Dito sa south, yung mga natitira pa na mga leader ng bansa, at bansa na mga Canaanites na kaaway ng Diyos. Pero gusto kong pangsinin nyo dyan ang kamay ng Diyos. Verse 30, ibinigay rin ng Panginoon. Ayan, lagay nyo yan sa isip ninyo. Ibinigay ng Panginoon. Pati ang hari niyon sa kamay ng Israel. Makeda, Jericho, Libna. Sabi doon, bawat taong naroon ay pinatay ng talim na tabak. Wala siyang itinira. At kanyang ginawa sa hari niyon, gaya ng kanyang ginawa sa hari ng Jericho. Verse 31, yung Libna. Kagaya ng ginawa sa Lachish. Verse 32, binigay ng Panginoon ang Lachish sa kamay ng Israel. And then Gezer, Eglon, Hebron. Verse 35, pinatay ng talim ng tabak ang lahat ng taong naroon. Verse 37, pinatay ng talim ng tabak ang hari niyon, ang lahat ng taong naroon sa Eglon, sa Debir. And verse 39, at kanyang sinakop ito at ang hari at ang kanilang pinatay ang talim ng tabak at ang lubos na nilipol ang lahat ng taong naroon. Wala siyang iniwang labi sa Hebron, sa Debir. Verse 40, ganito ginapi ni Josue ang buong lupain, ang lupaing Maburol at ang Negeb at ang mababang lupain at ang Libis at ang lahat ng mga hari niyon. Wala siyang tinira, kundi kanyang lubos na nilipol ang lahat ng humihinga. Gaya ng iniuutos ng Panginoong Diyos ng Israel. And in verse 41, at ginapi sila ni Josue mula sa Kadesh Barnea hanggang sa Gaza at ang buong lupain ng Goshen hanggang Gibeon. Last, verse 42. At ang lahat ng mga haring ito, ang kanilang lupain ay sinakop ni Josue isang panahon sapagkat ang Israel ay ipinaglaban ng Panginoong Diyos ng Israel. Ipinaglaban ng Diyos ng Israel. Siya ang ating Diyos na nakikipaglaban para sa kanyang bayan kung tayo'y nagpapakumbaba sa kanya. Pero kung ikaw'y nagmamataas, nakita mo ang ginawa? Genocide. Ito talaga ang genocide. Yung mga leader ng lawyer na mga Israel ngayon, nandun sa International Court of Justice dahil pinagbibintangan sila ng South Africa na sila ay nag-genocide dito ngayon sa malapit sa border ng Egypt, ang Rafah. So pinagtanggol nila, walang ganong genocide. Sila ay binabanatan ng mga kaaway. May karapatan silang magtanggol. Pero dito, in this case, in the particular part of history of the world, nakita natin ang Diyos mismo na may-ari ng buong sandaigdigan, ang siyang
nagligtas sa kanyang bayan doon sa pagkakalipin ng 400 years sa Egypt, ang nagbigay ng lupa ng Kanaan ng Israel. Ang lahat ng mga kaaway dito na labag, rebelde sa Kanya, ang Diyos ang may karapatan na gawin ito. And so we see here na ang Panginoon na nagbigay at walang tinira, pinatay lahat. Bata, matanda, pati mga hayop. Genocide. Sino nagutos? Ang banal na Diyos. Ang makapangyarihang Diyos. Sana ikaw at ako'y matuto dito sa Diyos na hindi nagbabago magpakailan paman. Hindi complete na nakita natin dyan na parang ang ginawa nila dito ay parang military strike sa kanilang mga military installation. Dahil sa history, andun pa rin ang mga iba. Pero mayroong prinsipyo dito, mga kapatid kay Kristo, na reminder para sa ating lahat. Gusto ko makita natin dito sa pakikipaglaban ng bayang Israel at ng Joshua sa mga kaaway, nakasama nila ang Diyos na buhay. At i-remind natin ang ating buhay bilang mga mananampalataya na nakikipaglaban sa kasalanan at sa kadiliman. At hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo iwanan, hindi tayo pabayaan ng ating Diyos. At sa kanyang hangarin ng pagliligtas at pagtutubos ng mga makasalanan, hindi niya tayo iniiwan. May prinsipyo at this point in time sa bayang Israel, sa pangunguna ni Joshua. Number one, nakita natin yung mga army dito sa kanilang constant na pagsisikap na gawin at this point in time, dahil sila'y pasaway din, na gawin ang nararapat gawin sa pakikipaglaban sa kaaway. Hindi sila nagtatamad-tamad, lalo na ito'y issue ng buhay. Sila'y nagsama-sama in spite of differences nila. Remember na deceive ang mga leader. Sila'y nagsama-sama upang makipaglaban at tapusin. Sila ay may combination ng kanilang mga efforts, ng kanilang mga lakas, ng kanilang mga talino. Hindi pare-pareho, parang church. Para tayong katawan, may daliri, may paa, may bibig. Hindi lahat pastor. Pero ang lahat ay bahagi, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Sila ay may pagsasama-sama in spite of differences for one purpose na gapiin ng kaaway. They were united and committed to the task. No complaint recorded here at this point in time. Kaya merong victory. They worked together until the job was done. United, dedicated, helpful cooperation will win. There is division even in the church. We cannot win. Our sin and the sin of the church and the mission to make disciple for the glory of God. If we are divided, yan ang strategy ng diablong si Satanas. So this is good picture of the church at this point in time sa mga Israelites. Na may tipan, kaya nila ito ginawa. And meron tayong tipan sa ating Diyos. And we can see also here the lesson, lifetime lesson, na ang kalawalatian ay sa Diyos lamang. Look at then, verse 30. Ibinigay ng Panginoon. Verse 32, chapter 10, ibinigay ng Panginoon. And verse 40, last part, ganyan lubos ang nilipon ng lahat ng huminga, gaya ng iniutos ng Panginoong Diyos, na sovereign sa lahat. And last verse 42, ipinaglaban ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sa makatuwid sa ating pakikipaglaban, sa ating buhay, sa ating pagsamba, sa ating pag-imisyon, sa ating pakikipaglaban sa kaaway, sa kasalanan. If the Lord in His mercy, binigyan tayo ng pagtatagumpay, to God alone be the glory. Sa Kanya lamang ang kalawalatian, mga kapatid.
Yan ang pag-iisip nila Johann Sebastian Bach, si George Frederick Handel, SDG, Soli Deo Gloria. Dahil yan nakalagay sa banal na kasulatan, Roma 11:36, mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, para sa Kanya, ang lahat ng bagay, sumakanya nawa ang kalawalatian, magpakailanman. Amen! 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo man ay kumain, uminom at anuman ang inyong ginagawa, gawin niyo ang lahat sa ikalawalhati ng Diyos. Revelation 4 verse 11 and chapter 5, 12 to 14. Karapat dapat ka, O Panginoon, at Diyos namin, na tumanggap ng kalawalatian at karangalan at kapangyarihan sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyo, sa iyong kalooban, nabuhay silang lahat. Purihin ang ating Diyos. And so, ginapi nila ang mga kaaway. And then they summarize their battle and should give glory to God alone. At yan ang lesson na huwag nating kalilimutan, mga kapatid. And then sa verse 43, meron din silang home base. Doon sila ay nagpahinga sa pakikipaglaban. Practically, where is your home base sa pakikipaglaban? Itong iglesia ba ang iyong home base kagaya ng Gilgal? Tinitingnan mo ba ang iglesia na pagkapahirap para sa iyong kaluluwa? O dito ka nakakatagpo dapat ng kapayapaan, ng kagalakan, in spite of, dahil nakasentro dito si Kristo na ating ipinapahayag. Nakita natin sa history na talaga ang Diyos ay tapat sa Kanyang salita at may utos na siyang dapat gawin ng mga tao ng Diyos. One important lesson sa atin bago tayo magtapos. Pinakita natin dito na ang pride talaga ay kinamumuhian ng Diyos. God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. You see the wickedness of the Canaanites, kung bakit ginawa ito ng Panginoon. And then, may lesson din dito, mga kapatid, tungkol sa kasalanan. Yun yung picture dito na ginawa nila sa lahat, genocide sa mga kaaway. Hindi natin ito ginagawa ngayon. Ito ngayon ay picture ng iglesia ng mga mananampalataya sa natitirang kasalanan pa natin. Ang mikrobyo hindi binibaby. Napakalait niyan, hindi mo halos makita, pero hindi mo binibaby ang mikrobyo dahil papatayin ka niyan. So ang kasalanan ay hindi binibaby. If we don't kill sin, sin will kill us. John Owen said, be killing sin or sin will be killing you. So mortification of sin. So let us see here the sovereignty of God and His providence in fulfilling His mission to save people, even His enemy. See the mercies of God. This is picture of gospel mission. Joshua coming to Gibeon's defense illustrate a beautiful gospel truth sa mga kaaway, like the Gibeonites, dahil may tipan sila at meron din tipan tayo sa Diyos. Gusto ko magtapos sa mga kaibigan natin. Alam niyo kung di pa kayo mananampalataya. Sa araw na ito, sa date, parehong date na ito sa May 19, 2016, 66 ang hindi nila inaasahan na sila'y bumagsak sa karagatan sa Egypt Air Flight 804. Matagal bago nalaman anong dahilan bakit bumagsak ang eroplano na yan. Hanggang noong 2022, nalaman nila yung pilot ay nanigarilyo at nagkaroon ng sunog at nag-crash at namatay lahat na nakasakay doon. Wala sa plan, but that's reality. Kaya nga, sinasabi namin sa inyo, mga bata at mga matanda, ngayon ay araw ng kaligtasan. Huwag kang mayabang, huwag kang maging prideful sa sarili mo. God opposes the proud but gives grace to the humble.
Kung magpakumbaba ka ngayon, magsisi ka, lumapit ka kay Hesus Kristo, the only way, the truth, and the life. And then, ikaw ay maliligtas sa biyaya ng Diyos. Pag nangyari yon, to God alone be the glory. Let us pray. Dakila namin Diyos, nais namin po balik lahat ang papuri sa iyo na aming soberano, mahabagin at nagliligtas ng Diyos at ganun din, hukom ng lahat. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.